Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, kasama niyo na po si Ka Eric para sa ating video analysis at video talakayan. Mga kababayan, hindi po tayo nakapag-live stream kagabi sa ating regular schedule na every 9:15 in the evening, magkakaroon po tayo ng Balitang Talakayan live sa ating YouTube, Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live, sapagkat napagod po ako sa kababantay ng apo ko na si Scarlett Yulin. Yan po ang pangalan niya, no? Siya po ay 1 year and 9 months. Mag 10 months na. At very talkative na at saka very energetic, no? Pasayaw-sayaw siya ng kanami sang bata. So napagod ako, natulog. Nakagising ako 10:30 mahigit na. Pasensya ha, mga kababayan. And by the way, yehey! 80,000 in October. So kung maka 10,000 plus additional in November, magiging 90,000 tayo. And by December, this year, 2025, kung tayo po ay papalarin ng pagkakataon at sa gabay ng Panginoon at sa tulong ninyo na mga suki at komunidad ni Ka Eric, ay magkakaroon tayo ng 100,000 subscribers. Okay na ko dyan. At least mayroon na po akong silver plaque o recognition from from YouTube. Certified vlogger na si Ka Eric, no? Pag maka-reach ako ng 100,000 subscribers, ang pagsusumikapan na lang po natin ay ang viewership at promotions ng ating videos para magkaroon tayo ng consistent na mga views. At the same time, magkakaroon na rin po ng stable o mas stabilized na ang ating monetization and income para sa YouTube. So, makakasurvive na rin po si Ka Eric kahit hindi na po ako masyadong naghahanap ng consultancy na makakaapekto sa schedule ng vlogging. Okay? Kasi pag may mga consultancy po ako, minsan tag-2 araw, hindi ako makapag-live o makapag-vlog dahil po I have to go to the area para mag-provide ng labor security and industrial peace awareness. Mga seminar po yun, mga kababayan. Maraming salamat. And may God bless and return the blessings to you sa inyong pagtulong na makuha po natin ang 80,000 subscribers para po sa buwan ng Oktubre. And we hope and pray with your support and with the guidance of the Almighty God, makukuha na rin natin ang 90,000 subscribers and consistent na paglaki o pagtaas ng viewership hanggang sa maabot po natin ang 100,000 subscribers and tuloy-tuloy na pag-grow o paglago ng ating viewership. Hindi ko po lahat ito makakayang abutin kung wala po kayo. Kayo po ang nagbibigay ng lakas, inspirasyon at suporta para po magpatuloy ang ating mga talakayan at ang ating paglalarga ng ating advocacy na sinusulong po natin. Okay? So muli, maraming salamat and I will return it sa pamamagitan ng pagsusumikap sa mga pagbubuo ng makabuluhang talakayan. Okay? Sa araw na ito, ang ating unang video analysis ay tungkol dito sa controversial na SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sapagkat tumiklop si Marcos Jr. sa challenge na ilabas ang SALN. Ano ba itong SALN? Ang SALN po, para sa kaalaman nating lahat, ito po yung record na isinusumiti ng bawat public official mula po sa barangay treasurer, barangay kagawad, mga SK, mga kapitan ng barangay, hanggang sa city councilors, vice mayor, mayor, at mga municipal councilors, mayor, vice mayor, mga board members, hanggang paakyat po sa presidente. At pati na rin po ang mga government employees
and government officials, lahat po, pati mga nasa judiciary, sa legislative, at pati po sa executive. So lahat ng branches of government, all levels, wala pong exempted ang pag-submit every year ng SALN. Ang Statement of Assets and Liabilities po, nagpapakita kung ano ang iyong mga ari-arian. Magkano ang pera mo sa bangko, ilang bank accounts mayroon ka, at magkano ang iyong mga real property o mga buildings, lupa, negosyo na mayroon ka. Kung ikaw ay sincero at tapat at hindi ka maglilihim at magsisinungaling o mandaraya. No, yun pong purpose ng SALN eh. And then magkano ang pagkakautang mo? May mga loans ka ba? May mga nakasanla ka? O ano ba ang mga babayarin mo? Yan ang liabilities. I-minus yan, ang resulta niyan net worth. Magkano ang total na kayamanan mo o value ng iyong pagmamayari o ng iyong buong pera at mga ari-arian. Yan pong net worth, SALN. So ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth po, mahalaga ito sapagkat ito ay magpapakita kung totoo at seryoso na ginagawa ito ng mga public official. Nakaranas din po ako niyan, nung ako po ay naging executive assistant sa Iloilo City Government, ginagawa ko rin po yan ang pag-submit ng SALN. Okay? At ang lahat ng SALN po, ang repository, ang pinapadalhan po niyan ay ang ombudsman. Ayan. Ngayon, sa pamamagitan ng SALN, makikita po at ma-establish kung totoo ang pagkakaroon ng mga input at ng mga data and information na inilagay. Dahil yan subscribed and notarized under a notarial public, ibig sabihin po, panunumpaan mo na totoo at tama ang iyong mga isinulat at ang iyong mga impormasyon. Kaya nga, pwede kang magkaroon ng perjury o ng kasinungalingan na kaso kung ikaw ay magsisinungaling sa SALN. Sa pamamagitan po ng SALN, granting that it is done with objectivity, fairness, and honesty, which is hindi naman nangyayari most of the time, mga kababayan, ay nagkakaroon po ng tinatawag na pandaraya sa mga impormasyon ng SALN. At dahil po dyan, ay marami ang nakakalusot sa SALN at hindi po nakikita ang kanilang mga nakaw na kayamanan o yung kanilang mga dinambong o kaya ginurobo na mga kayamanan. Okay? At dahil po, mahalaga po itong SALN, magkakaroon ka ngayon ng ang mga mamamayan ng idea kung papaano po ang SALN itinatawid at ginagamit sa paglulusot para ito ay magkaroon ng kabuluhan para sa ating mga kababayan. Medyo masakit ang dibdib ni Eric sa umuusok kasi sa paligid ko. Medyo hindi ako makahinga, pasensya na po. Pero itatawid natin ang video ni Eric. Kaya nga, ang SALN ay mahalaga upang mabigyan ng oportunidad ang mga mamamayan, parang hinihingal si Eric, yan sa usok sa paligid ko po. Kaya hindi ako makahinga masyado. But anyway, itatawid natin ang video na ito. Ang SALN ngayon ni Marcos Jr. ay hindi niya ipapakita sa taong bayan. Samantalang si Vice President Sara Duterte po ay handa na bulatlatin, busisiin at ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa ombudsman. At sabi nga niya kay Boying Rimulya, wag mo na lang basta-basta silipin. Tingnan mo na. At kung gusto mong iladlad at ibulatlat yan, hindi gawin mo. Yan po ang sagot ni Vice President Sara Duterte.
kay Boying Rimulya. Pero pagdating po dito kay Marcos Jr., marami pong pasikot-sikot. Marami pong pasakali, baka hinihilot pa. Kasi sabi ni Lolo Lucas Bersamin, sabi niya, hindi po namin pinipigilan na mailantad ang salin ng Pangulo, subalit kailangan po ito ay mailinaw ang purpose. Palusot! Dapat pati ikaw, ipakita mo ang salin mo, although I already established my premise na ang salin dinadaya yan. Kayang dayain. No less than Senator Miriam Defensor Santiago nagsasabi, lalo na yung may mga itinatago na nakaw na yaman. Pwede nilang dayain at pwede nilang palusutin ang salin. Dahil may mga accountant po sila, may mga binabayaran silang mga dekalibring mga accountant at mga accounting firms na kayang gumawa ng salin nila. Si Ka Eric po, ay kahit anong tingnan nila, wala naman akong pwedeng itago kasi nakatira ako sa relocation site, malapit sa basurahan sa Iloilo City, at ang aming lupa ay pagmamayari ng city government at ang aming bahay na kinatitirikan, puro manitolite material salos. Ang aming mga refrigerator, utang. Kung may sasakyan man ginagamit, monthly din ang utang ang bayad. Anyway, mga kababayan, granting that the salin ng mga politiko na mga na-allege na magnanakaw, kapag hindi tumugma sa kanilang lifestyle at sa nakikita ng taong bayan, pwede po yan mahulog sa unexplained wealth o kaya ill-gotten wealth. Yan, pwede kang makakasuhan o mapapadismiss ng ombudsman. Kaya to the rescue ngayon po, itong si Lolo Lucas Bersamin kay Marcos Jr. na hindi daw automatic ang pagkakaroon ng tinatawag na access to salin at hindi basta-basta ito maipapublish kasi baka daw gamitin sa kung anong mga nefarious purposes o masasamang layunin. Palusot na lang po yun. Kung gusto ni Marcos Jr. na sundin din po ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, edi dapat wala nang kaartihan pa. I-publish niyang salin niya dahil siya ang presidente at ikaw ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, hindi gawin mo dapat ang nararapat. And what is that? Ang nararapat na ipakita niya ang salin niya. I-publish sa lahat ng dyaryo at nang sa ganun po makikita ng taong bayan na wala kang itinatago. Bagamat sabi ko nga, madaling gawin yon kasi hihilutin yan ng mga accountants at ng mga dekalibring mga accounting firms. Kaya, hindi po katanggap-tanggap itong palusot ng Palasyo ng Malacanang nila Lucas Bersamin na hindi kaagad maipublish ang salin o Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni Marcos Jr. Sa tingin po natin tatlong bagay yan. Hinihilot pa para makapagpalusot. Pangalawa ay talaga namang takot sila. Kung hindi mahihilot, baka mabulgar. At pangatlo, dahil may tinatago. Yun po ang dahilan kung bakit naniniwala si Ka Eric na ang pagtiklop ni Marcos sa salin ay pagpapakita ng kanyang pagiging guilty. Kagaya din po sa pagtiklop niya sa hair follicle test, no, sa drug test na gamit po ang hair strands bilang mga hair follicle samples, ay hindi rin po niya kayang gawin, mga kababayan. Simple lang po ang rason nun, kung hindi ka adiktos, hindi ka involved sa droga, hindi ka nagkakaroon ng mga gawaing kriminal at illegal na sasangkot ka sa pagdudurog ng droga, wala ka pong dapat ikabahala. Ako nga, kalbo ang buhok ko sa ulo, nagpakuha ako ng hair follicle samples sa dalawang legs ko. Talagang nag-harvest mga 1 oras upang ang hair follicle ay matipon na ganito po, 2 ganito kalaki. Parang mga parang mga cotton balls langging. Ayun. Ayun po ang ibig kong sabihin. If you are not hiding anything, then you are not afraid to reveal everything. Correct? Correct! Kaya itong hair follicle drug test at itong salin na tumiklop si Marcos, isa lang po ang kahulugan yan. Ayaw dahil may tinatago.
Ayaw, ang pangalawa, ayaw dahil mabubuking. Klaro? So, ang pagtiklop na naman ni Marcos dito sa paghahayag sa publiko ng kanyang salin ay ibig sabihin po, hindi mapagkakatiwalaan ang ganitong uri ng Pangulo o leader ng pamahalaan. Walang isang salita, walang sinseridad, at hindi po lantad at hayag ang kanyang pamumuno at ang kanyang pamumuhay sa mamamayan. When you are a government official, public official ka, either ikaw ay empleyado, kawani, appointed, elected, o kaya ay career, sa anumang sangay ng gobyerno, your life must be open to public scrutiny. Ang tawag po dyan, you have the constitutional duty to be always accountable to the people. So hindi lamang ang mga ordinaryong mamamayan ang accountable sa taong bayan or ang ordinaryong mga empleyado, na mga kawani at empleyado ng gobyerno. More so, ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na alam natin po ay sila ang pinanggagalingan ng malalaki at malulubhang issue at iskandalo ng pagkakasangkot sa pandarambong, pagnanakaw, pangungurakot at malaganap na korupsyon. Alam po natin yan, like si Saldico. Saan ang galing ang 3 o 4 na helikopter niya na nagkakahalaga bawat isa ng hindi bababa sa 800 million? Saan ang galing ang mga eroplano niya na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mga 1.2 billion? 3 yata ang eroplano niya. So mga mahigit 5 billion ang value ng kanyang air assets. So saan ang galing ito? Magkanong income ng Misibis Bay? Magkanong kinikita ng kanyang SunWest na korporasyon at ng Hightone na kanya din po ito kasosyo ang kapatid. So if the total assets and the total income will not correspond to one another, automatic po yan. Kahit doktorin pa nila ang assets and liabilities nila, ay makikita po na hindi tumutugma. Kaya nga, malamang sa malamang, ganito po ang sitwasyon ni Marcos. Like si Romualdez, ang sinasabi may 3 siyang bahay or 4 sa loob ng Forbes Park. Ang bawat isa, pati lupa at bahay, nagkakahalaga ng mga 2 billion pesos. Wow! So that's already 8 billion minimum. May bahay pa sa number 42 McKinley Road. Katabi lang ito ng Forbes Park. Mga nasa 1.5 billion ang bahay. May mga air assets at mayroon din po siyang mga sasakyan na hindi din bababa sa 5 billion pesos. So kay Martin Romualdez pa lang, hindi na bababa sa 20 to 30 billion ang dapat ideklara niya. Pero ang idineklara niya lang yata, wala pa 3 billion, no? Mga kababayan. So diyan pa lang, makikita na natin ang pandaraya. O dapat ito sila ang unahin. Si Marcos, si Sara Duterte, si Chis Escudero, si Martin Romualdez, mga senador at lahat ng mga kongresista, and then pababa. Sapagkat sila po ang pinagdududahan na dyan nanggagaling ang matataas na antas ng pangungurakot at ang malawak na kapasidad na mangurakot. Klaro? Because of the power and access to authority and access to government power and government funds. Kaya po si Saldico, anong nangyari doon sa mga 50 billion pesos na pinroyekto niya? Ito ba lahat ay naging ghost o kalahati ghost? Kalahati ay, kunwari, may implementasyon. Ano ba ang status nito? And we're talking about 2024-2025 budget. Pero kung ang pag-uusapan po ay 2022, 23, 24, 25 sa ilalim ni Marcos, na nandyan na si Saldico, ay aabot po mga hindi siguro bababa sa 100 billion pesos ang kinatay-katay na pundo nila Saldico. Sinong nakinabang nito? Most likely, wala nang pagdududa sila Martin Romualdez, maliban kay Saldico at pati sila Marcos. Kaya nga hindi nila may pahuli-huli si Saldico sapagkat siya po ay pinatakas ng sadya. And by the way, ang pagsisinungaling sa salin, ang pangdudoktor at pagpapalsify or the falsification of salin is equivalent to a crime ng falsification of public document and perjury at the very least.
And then, automatic po, dudugtong yan sa ill-gotten wealth and unexplained wealth na investigasyon. At yan po ay may hatol na pagkakakulong. Kaya, hindi maipakita kaagad ni Marcos Jr. ang kanyang salin sapagkat hinihilot, pinapalusot, at minamanipulate. Ito rin po ang dahilan kung bakit magtatanong din ang taong bayan o bakit hindi na ilantad ang salin ni Saldico, ang pinakahuli niyang salin sa 2025. Di ba nagsasubmit yan eh. I think before sila mag-assume ng office nitong first quarter, April yata or May ang deadline yan eh, ng salin every year. Kung hindi ako nagkakamali, no? So, deadline mo yan, first quarter, mga April. So, saan ang salin ni Saldico for 2022, 23, 24, 25? Sapagkat lumalabas na umaabot sa 3 bilyon daw ang mga diniklara niya o hindi pa diniklara, pero ang kanyang assets, ari-arian, air assets pa lang, mahigit ng 5 bilyon, ang luxury cars pa ng mga 2 billion mahigit din, mga bahay, mga property. Ako naniniwala hindi bababa ang value ni Saldico sa mga 50 to 80 billion pesos, minimum yun ha. Kay Martin Romualdez siguro mahigit pa 100 billion. Kay Marcos most likely din yan. Hindi yan bababa sa 100 billion. Siya pa, si Marcos pa, pati ang anak po niya at ang kanyang asawa. So ito pong salin na issue na ginamit-gamit ni Boying Rimulya para pangharas, panggipit at pang-intimidate kay Vice President Sara Duterte at sa mga political enemies nila ay nagbumirang po, no? It exploded before their ugly faces. Kung sasabihin ko pa, no? Mukhang may tsura naman ng konti si Ka Eric, no? Kumpara kay Boying Rimulya. Bagamat kalbo lang ako. At hindi maitim ang budhi ko kumpara sa kanya. Sigurado ako dyan. Kung may kasalanan man ako, hindi kasing bigat sa kanya. Lalo na sa pagtatakip, pagtatabon-tabon niya at mga maniobra na manatili ang kurakot, mandarambong, mga magnanakaw at mga abusado sa poder at pundo ng bayan. Di ba? Wala akong ganong kasalanan na malubha, no, mga kababayan. Ang punto de vista dito ni Ka Eric, they wanted to use and weaponize the SALN through the Office of the Ombudsman kasi doon yun pinapadalay to harass, intimidate, bully, and make propaganda political attacks laban sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, nag-challenge ang taong bayan at ibinalik sa kanila, todo cambio, no? Reverse to the max. Si Boying Rimulya, si Lolo Lucas Bersamin, ang pambansang tagapagtahol, ang barker ni Marcos, na si Aling Claire Marites Castro, at si Marcos mismo. Nag-atras. Nagsipag-atrasan, mga duwag, dahil mga mandarambong at mga sangkot sa pagnanakaw at pangungurakot. Kasi kung hindi ka sangkot sa pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan at wala kang mga kalansay or you're not hiding skeletons in your closet, napakadali. Kung ako, no, na ganitong status ko at gobyerno, nasa gobyerno ako, I will also show everything. O puntahan nyo bahay ko, puntahan nyo mga bank account ko. Kasi ang laman ng account ko ay wala pang 800 pesos ang natitira. Mga kababayan, sigurado po ako sa sarili ko. Pero kung hindi ka sigurado na baka madulas at mahuli ka at masilipan at mabutasan ka, marami kang palusot, no? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. At ang dahilan, may tinatago. Ayaw mabuking dahil sangkot sa pandarambong at pagnanakaw. Yan lang po yan. Pa-technical pa tayo. Pagamit-gamit pa kayo ng word na baka magamit for nefarious purposes, mga kababayan. Hindi po tama, hindi po totoo yan. My point is very clear. When you want to clear to the public that you are really accountable, transparent, and you are with integrity and honesty as an official, then do it without any fanfare and without any form of palusot or diskarte. Diskartidor talaga itong si Bongbong Marcos Jr. Hindi mo nga kaya mag-hair follicle test. Pati salin, ayaw mo rin. At hindi mo rin inaamin na ang mga Diskaya couple
ang 3 sa kanilang mga construction group na binuo ay kontraktor din ng anak mo at kontraktor nyo sa Ilocos Norte. Itong Timothy, itong Alpha and Omega, at saka itong St. Gerard. No? At ang mga Diskaya couple ay mayroon pong 31 billion pesos worth of project sa area ng Ilocos Norte. Pakunwa-kunwari ka pang hindi mo kilala ito. So mga kababayan, ang pagpapakita ng mga palusot, maniobra, pagtatabon-tabon ng grupo ni Marcos, ng mga tauhan niya sa palasyo, lalo na itong si Lolo Lucas Bersamin na dapat magpakita din ng salin nito at hindi pa niya sinasagot ang aligasyon at ang itinuturo sa kanyang 300 million mahigit na SOP na pinadeliver sa kanya at hiningi niya according kay Yusek Bernardo ng DPWH na ang itinuro ay si Yusek Olaybar sa DepEd flood control din. So may flood money din pala si Lucas Bersamin, parang si Risa Hontiveros na ina-allege din na may mga flood money din na napunta sa kanila. Ito po'y pagtatanong. Walang mali siya, kundi bahagi ng ating tungkulin at responsibilidad bilang mamamayan at mamamahayag sa social media. So, ang SALN at ang hair follicle drug test ni Marcos, parehong tiklop siya, parehong naduwag sapagkat kumpirmado. Sangkot sa kung ano man po ang epekto ng SALN, pandarambong po at pagnanakaw yan ang mahuhuli ka. Kaya ayaw mong ilabas yan. Pangalawa, wala naman talagang negosyo si Marcos maliban sa politika na ginagamit nila bilang kanilang source of income, no? At hindi naman di kalibreng lawyer ang asawa nito, no? Na parang mga talagang di kampanilya na tag 50 million ang income bawat taon. Kahit mag-income pa ang asawa niya ng 100 million, definitely na hindi naman kayang gawin yon, hindi nila kaya ang lifestyle nila running into billions of pesos. Ayun, sa gobyerno galing yan, mga kababayan. Kaya, ngayon pa lamang po, idemanda na kung hindi mo kayang magsalin at magpa-hair follicle test presentation, edi mag-resign. Sus ka simple. Gayahin mo si Vice President Sara Duterte na sabi niya kay Boying Rimulya sa ombudsman, bulat-latin nyo dyan. At ipakita nyo kung ano makikita nyo sa salin ko. Wala akong itinatago, hindi ako natatakot. Yan po ang katotohanan kung ikaw ay walang itinatago. So salin, tiklop. Hair follicle drug test ni Marcos, tiklop. Anong ibig sabihin yan? Positibo. Kayo na ang bahalang magdugtong. At ito ay babalikan natin in our next video upload sa ating Ka Eric Celis video analysis sa ating YouTube. Sa mga nagrereklamo pa rin po na nagkukurap-kurap o nagbiblink ang ating video, pwede nyo pong panoorin para hindi magkaroon ng blink-blink effect sa YouTube app mismo. Doon nyo po buksan ang mga videos. Kasi ang weak link po niyan ay ang link sa Viber. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig at pagsuporta at pag-promote dahil naabot na po natin ang 80,000 subscribers. Dahil po sa inyo yan at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsusumikap na lumago at lumakas pa ang ating YouTube viewers at pati sa ating Facebook na mga suki. Isa sa umaga, isa sa hapon, o isa sa gabi, mayroon po tayong video analysis and video talakayan. Alas 9:15 or alas 9:30 ng gabi, Philippine Standard Time, Monday to Sunday, basta walang conflict of schedule, mayroon po tayong balita at talakayan with Ka Eric. Maraming salamat, mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At sa lahat po na gustong mag-donate, mag-support sa ating Bangon Sambayanan People's Movement na isinusulong po namin nila Ka Eric dito sa Pilipinas para sa pagbubuo ng advocacy and mga people's forum sa communities, ang atin pong line of support at GCash line iisa lang, 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Langging po yan,
Rohilda Celis. Maraming salamat muli para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay! See you again. Bye!